Hi Libra, ito na po ang inyong reading weekly gabay horoscope tayo. This is from August 24 to 30, 2026. Huling linggo ng Agosto. Kamusta kayo Libra? Ano nga asahan nyo this week? Para sa mga Libra po na maaaring makapakinig nito. Libra energy, any guidance? Advice? Kamusta? Anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Knight of Wands. Diyan pa lang, the energy is given, guys. Busy. Two of Pentacles, para kayo nagja-juggling sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, trabaho, pera, pamilya, ang daming tumatakbo marahil. Kahit sa simpleng pakiramdam or sadyang maraming ganap na hindi nyo namalaan kung saan kayo higit na mag-iiwan ng atensyon ng focus. Ang kagandahan si Knight of Wands po ay narito. Nandiyan yung inspirasyon naman. Or maybe, ito yung kailangan yung marinig. Pagdating sa inyong mga trabaho or ginagawa, kamusta ba kayo? Nandiyan pa ba yung energy? Happy pa ba kayo? Ipapasok na natin agad, no? Itong isushare ko din sa inyo na marahil napakinggan nyo na po sa ating mid-August 2026 reading. Uploaded na. Itong parating na full moon. Yes. Lunar eclipse na parating end of this month. Ito po ay magbibigay din sa inyong mga sixth house of your daily work, your service, yung mga serbisyong totoo nyo, trabaho rin po, daily work, pang-araw-araw na buhay, yung ginagawa nyo. At the same time, konektado din po ito sa inyong mga kalusugan. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero, full moon can be a sign of endings for new beginnings. Yes, ito, i-clarify pa natin. At pa tayo ha. Pero, may pagka-busy. Or minsan, overwhelming na yung energy sa mga parang ang dami-daming kaganapan. Tutu. Meron ba kayong ngayon pa lang decisions? Decisions. Okay. Ang dami guys. Yati pipigilan to. Knight of Wands, 2 and 2. The Emperor. So, reversal yung energy natin guys ha. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa paligid. Especially sa kung ano yung mga kaganapan nyo sa pang-araw-araw na buhay. Ang dami. Parang siya kasya dito sa ating kaganapan. Ilalatag lang natin. The Death card, di kailangan katakutan, laliman, ano pa man. Patuloy kayo dumaraan. Maybe, for some this is for some, tayo po ay general message. Meron kayong gustong tapusin? Ganun ba? Meron na kayong pinaplano? Lalo kung ano yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw na trabaho, draining na ba guys? Nakakapagod ba? Yes, nandyan yung blessing of work, but at the same time, parang pumapasok na lang kayo, this is for some, na for the sake of nung sweldo, nung pera, syempre naman, dito tayo sa practical. Lalo para pang ang dami-daming inihahain for some of you, the Emperor. It could be one of your boss, a client, parang daming demands sa paligid. At dito nakaka-drain. Si 6th house, guys, connected din po yan sa inyong mga health. Again, physical, mental, emotional, pakiramdaman din po ang inyong mga sarili. I feel kasi na very important talaga to. Siyempre naman ha, pagdating sa inyong mga emotional or physical, yung inyong mga overall well-being, una't huli, pipiliin ng sarili. Paano mo magagampanan itong ilang obligations nito? Kung kayo mismo ay pagod na.
Tatapikin din ang balikat ha, kasi may tendency baka hindi niyo na masyadong maramdaman pa. Kasi meron kayong hinahabol na quota, na pera sa inbensyon, kailangan yun, di ba? Pero take it easy. Okay, I see abundance guys, si Ten of Pentacles ay narito. Pero ibabalik ko yung katanungan. Alam ko, mag-highlight ito sa inyong mga career din, work, yung sa inyo mismo, the lovers ay narito. Kapag yan yung bumabagsak, connected po yan sa inyong mga passion. Kung ano yung love nyo. Tanungin nyo inyong mga sarili, ito bang ginagawa nyo sa trabaho ay parang hindi kayo nagtatrabaho kasi love nyo yung ginagawa nyo, andyan yung passion. So, do some reflection. Kahit sa simpleng ano lang naman, hindi naman kailangan laliman na agad-agad moonshot decidido na ako. Well, 2 and 2, it's a decision pero indecisive pa yung energy na oo, kasi nga umangat din yung practicality or yung pagiging realistic nyo. So, take it easy, huwag kayong mainip. Okay? Itong lagi nyo i-remind yung sarili nyo, maybe kailangan kong mabanggit na kung ano yung work nyo ngayon, ano yung pang-araw-araw nyo na trabaho, negosyo, ano pa man yan, saan kayo kumikita, yung pang-araw-araw na serbisyo. I-remind nyo yung sarili nyo, diba? At one point, yan yung kahilingan nyo. Yan yung hiniling nyo, yan yung i-look forward nyo. Yes. And this time, medyo napapagod tayo. Yes, alam ko madaling sabihin ito. Physical, mental, emotional. Medyo may pagka-drain akong nakikita dito. At parang, in some way, for some of you, itong situation na ito, no longer sustainable para sa inyo. Or ganun yung thinking nyo ngayon. May ganun ba? So, anong kailangan natin gawin? Be decisive. Be clear lang sa inyong mga intensyon kung ano yung mga gusto nyo pang gawin. Pero hindi nyo kailangan madaliin. Weekly lang naman tayo. Kung may mga gusto pa kayong marating, no pressure. Okay? Patuloy na dumaraan kayo sa ilang transitions transformation. May pagbabago pa. Pwede pa. Okay? Pwede pang maisakatuparan yung mga nilulook forward nyo. Kung medyo parang hindi na kayo okay dito sa current situation or position nyo. So, depende to ha. Pero kung nandyan, okay naman ako moonshot, andito yung love, gusto ko yung ginagawa ko, then, hindi nyo na kailangan laliman yung ilang messages. So, reversal naman tayo. Pwede itong mag-apply mismo sa inyo or sa ilang nakakasalamuhan nakakasama nyo at work. Okay? The Emperor po ay narito, Knight of Wands, King of Wands, boss-like yung energy. I feel na may mga changes. This is for some naman ha. Just only take what resonate, guys. Kahit pare-pareho kayo ng sign Libra, magkakaiba po ang bawat isa. Ito yung pagdating sa inyong mga daily life. Yung mga nakakasalamuhan nyo sa workplace din. So, may ilang changes. Merong, kasi eclipse to, guys. Powerful lang eclipse. So, I feel pwedeng mag-eclipse out. Pwedeng merong umalis. Dito kayo higit na nariyan para mag-take ng action. Okay, ganun lang. Hindi kailangan laliman. Baka ganito lang to. At may ilang extra demands sa paligid kasi nga kailangan ng adjustments or may ilang changes kayong pwedeng maramdaman. So, as long as nandiyan yung puso nyo, love nyo yung ginagawa nyo, yung pagod naman kasi ay pwedeng maipahinga. Okay? Pero, magsasetting kayo ng boundaries. Okay? Kasi ang kaakibat po ng 6th house ay kalusugan nyo. Yes to opportunity, guys. Pero mag-yes din kayo sa inyong mga sarili. Okay? The lovers, more on self-care and self-love. Yan lang talaga yun. Ini-invite kayo ng mga baraha dito na minsan alam niyo na rin yan physical, baka drain, pagod, pero hindi niyo masyadong napupuna kasi may kailangan habulin na quota or ng trabaho. Or ano ba yung nakakapag-confuse sa inyo? Baka medyo foggy lang, sabi ka or blurry lang yung mga situation kasi pagod kayo. So, take it easy. Pahinga lang din ha, pag may time. Or magplano kayo para sigurado, para hindi kayo masyadong nape-pressure sa mga kaganapan ngayong linggo. Or sa mga susunod na linggong ito. Ang eclipses, guys, yung effect nito could last weeks or even months for some of you. Okay? So, mag-set lang din ng limits, ng boundaries, protect your energy,
Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Medyo may pressure ako nakikita. On fire kasi yung nararamdaman nyo. Nag-iinit kayo sa mga gusto nyo pang ma-reach or marating na ang ganda. Umangat na nga dito, Card of Abundance, guys. Nag-grow, may growth, money. Pero kalmahan. Wala namang overnight. Ando na tayo sa gustong patunguhan. Trust the process. Tiwala. May mga changes pa, ha? Patuloy na paangatin lang din yung paniniwala sa inyong mga sarili. At syempre, pahigit sa kanya, samahan ng patuloy na dasal ang inyong buhay paglalakbay. Ito yung guidance, advice, messages na may hugot pa na umaangat para sa inyo ngayong linggo, Libra.